Mahigit 200 bahay ang binaha sa Barangay Poblasyon, Oeste sa Dagupan, Pangasinan. Ayon sa kapitan ng barangay, bunsod yan ng umapaw na creek at ang tuloy-tuloy na pag-ulan bunsod naman ng mga nagdaang bagyo at habagat. Karaniwang tumataas po ang baha sa kanilang lugar tuwing umaga hanggang hapon kapag high tide. Humuhupa rin naman daw ang tubig pagsapit ng gabi. Nakikipag-ugnayan na raw ang barangay sa City LGU at DPWH para maisaayos ang creek at mabawasan ang pagbaha roon. Patay ang isang batang 8 taong gulang matapos mabangga na isang truck sa Balamban, Cebu. Sa investigasyon ng Balamban Police, pinapaandar ng truck driver ang sasakyan pero hindi ito umandar. Bumaba ang driver at tiningnan ang baterya nang biglang umabante ang truck. Tinamaan po ang maglolang biktima na nooy patawid ng kalsada at pauwi na galing eskwelahan. Sugatan ang lola ng biktima. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver. Sinuspindi rin ang kanyang driver's license at inisyuhan din ang show cause order. Inihahanda na ang kaukulang reklamo na isasampa laban sa kanya. Kinukuha pa ng GMA Regional TV ang pahayag ng driver at maging ng mga kaanak ng biktima. Pinatay na, pinaniniwala ang pinagnakawan pa ang isang mag-asawa sa Mauban, Quezon. Natagpuan ng katulong na walang buhay ang mga biktima sa loob ng kanilang bahay. Sa isinagawang investigasyon, napag-alaman na nawawala ang ilan nilang gamit, kabilang ang cellphone at wallet. Sa tulong ng isang witness, naaresto ang itinuturong suspect. Nabawi sa kanya ang isang singsing na pagmamay-ari daw ng isa sa mga biktima. Na-recover din ang kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit niya sa krimen. Walang pahayag ang suspect. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Himamaylan, Negros Occidental. Sa investigasyon ng pulisya, mag-iinit sana ng tubig ang 22 anyos na biktima sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Agisan. Kwento ng ina sa pulisya, tumilapon ang anak niya sa sahig ng kusina nang isaksak ang palyado umano nilang electric heater. Samantala, isinailalim sa state of calamity ang probinsya ng Dinagat Islands dahil sa kakulangan sa supply ng tubig bunsod ng mainit na panahon. Ayon sa lokal na pamahalaan, humigit kumulang 18,000 residente ang apektado ng krisis sa tubig. Kabilang sa mga yan ay magsasaka at mangingisda. Sa pamamagitan po ng deklarasyon, magagamit ng probinsya ang 17 million pesos na Quick Response Fund para matugunan ang kakulangan sa tubig at pagbili ng mga kailangang gamit. Pinag-aaralan na rin po ang paghahanap ng alternatibong pagkukunan ng tubig. Ayon sa Pag-asa, nararanasan sa probinsya ang moderate hanggang strong El Nino at inaasahang magpapatuloy hanggang sa unang semestre ng susunod na taon.